Handa na po ang ating pastor. Handa po natin ang puso't isipan po natin sa pakinig ng salita ng Panginoon na sa ating pastor. Praise God. Blessed morning to all of us. Are we blessed? Amen. Are we blessed? Amen. Doon pa lang sa simula ng ating gawain ay blessed na tayo mga kapatid. Ilang no? Okay? Praise God. Pwede tignan mo muna yung katabi mo. Ayan. Batiin mo siya ng maligayang Pasko. Okay, maligayang Pasko sa inyong lahat, mga kapatid. Praise God. Gaya ng ating theme, yung ating theme is, sabi doon, a child has been born to you. O kaya, a Savior has been born to you. And our main text can be found in Luke chapter 2, verses 10 to 12. Supposedly, uumpisan ko sana sa verse 8 until 14, kaso baka hahaba tayo masyado. Okay. Doon po sa aming mga visitors, mga gwapo at magagandang visitors, welcome po kayo. And thank you for being with us, gathering together this Christmas celebration. Praise God. Basahin ko po sa inyo ang Luke chapter 2, verses 10 to 12. It says, "But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Let us pray. May I request to all of you to stand up. Panginoong Diyos, maraming salamat po muli sa mga sandaling ito. Isang intention, isang purpose kung bakit po kami naririto ngayon upang Ikaw ay papurihan, Panginoong Diyos. Salamat sa pagbibigay mo sa iyong bugtong na anak para sa aming kaligtasan. Salamat din po, Panginoong Jesus, sa pag-aalay ng iyong buhay para sa aming kaligtasan. At maraming salamat din po, Holy Spirit, for the fellowship or for your presence. Nawa sa mga sandaling ito, Panginoong Diyos, continue to cleanse us. Forgive us anuman yung mga hindrances, anuman yung mga nagawamin na ipakita namin, Panginoong Diyos, na hindi nakakalugod sa aming kapwa. Forgive us, Panginoong Diyos. This time, let your love, let your spirit, let your grace ang siyang makita, Panginoon Diyos. Ang siyang magibabaw sa puso ng bawat isa. Lahat ng ito, we pray in your Son Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Tinanong ako ni Kuya Glenn this week kung ano ang theme natin this coming Christmas celebration. Ang sabi ko is, a child has been born to you. At yan nga ang ating theme ngayon. Pero noong pinag-aaralan ko ulit itong Christmas topic ko, sabi ko, sana mas earlier na na-reveal sa akin yung, kasi ang pumasok sa isipan ko that time, lately lang, is the theology of Christmas. Theology means the origin Greek word, theos, meaning God. And logia or logi in English, meaning study. Kaya, ang theology is the study of God or the study of the nature of God and religious belief. Anyway, ang ating theme for today is, a child has been born to you. Bago natin puntahan ang ating main text in the book of Luke, tingnan muna natin ang prophecy ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. In the book of Isaiah, chapter 9, verse 6, it says, "For unto us
a child is born. Unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Praise God. Okay. Sa King James Version kasi yung kinuha ko. Diyan kasi is iisang word yung Wonderful Counselor. Doon kasi sa King James is magkahiwalay. Okay? Mamaya titignan natin mga kapatid. Ang unang mapapansin natin dyan is, for unto us a child is born. Unto us a son is given. Ito pa lang ay prophecy dahil hindi pa ipinapanganak ang batang lalaki na tinutukoy dyan. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Now, yung sinasabi to us, o sa atin, dyan sa Isaiah chapter 9 verse 6, ay tinutukoy ang bansang Israel. Ipapanganak ang isang batang lalaki sa Israel at ito ay isang pangako ng Diyos na magpapalaya at magliligtas sa kanila and to restore glory and joy to their nation. Kaya nga, sinasabi sa Isaiah chapter 9 verse 6, and the government shall be upon his shoulder. Kasi mayroon siyang paghaharian na kaharian o kingdom. He is a ruler. He will rule over the nations of Israel. He will rule over God's people, the church or spiritual Israel. And He will rule over the world in millennial kingdom for 1,000 years. You can read that in Revelation chapter 20, verse 4. Ngayon, paano ang gagawin ng Diyos na pagpapalaya, pagliligtas at karangyaan sa Israel? Remember, ito pa lang ay prophecy. Hindi pa ipinapanganak ang tinutukoy na isang batang lalaki na ito. Ano ginawa ng Diyos upang may sa katuparan ng mga ito? Ang katuparan or fulfillment of Isaiah chapter 9 verse 6 at binabanggit din sa Isaiah chapter 7 verse 14, it says, therefore, the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Can you repeat the word Emmanuel? Ano yung signs na ibinigay ng Diyos dyan upang makilala ang batang lalaki na ito na ipapanganak? Sabi niya, manganganak ang isang birheng babae ng isang batang lalaki at tatawaging Emmanuel. It's very clear, di ba? Now, the fulfillment of these prophecies of Isaiah chapter 9 verse 6 and Isaiah chapter 7 verse 14, para matrace natin, were in Matthew chapter 1 verse 23. It says, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel. Anong ibig sabihin nun? Na ang interpretation ng Emmanuel is God with us. Also in our main text in Luke chapter 2 verse 11, it says, today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Mamaya titignan natin kung ano ang ibig sabihin ng Messiah. At alam niyo ba ang pagitan ng Isaiah up to the birth of the Lord Jesus Christ? According to the Bible scholars, it was 700 years. Grabe. Napakatagal na pag-aantay bago nagkaroon ng katuparan or fulfillment ang prophecy sa Isaiah chapter 9 verse 6 and chapter 7 verse 14. 700 years. Kung sa decades yan, 70 decades. Di ba? Kasi ang 1 decade is 10 years.
Balikan natin ang Isaiah chapter 9 verse 6. It says, "And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Magkakaroon siya ng 5 descriptive names ang ipapanganak na batang lalaki na ito na maghahayag ng kanyang katangian upang mas lalo nating makilala sino ito? Kanina doon sa fulfillment, ang Panginoong Hesus Kristo ayon sa hula or prophecy. Maliwanag mga kapatid? Nasusundan natin? Amen? Praise God? Okay, bibilisan ko lang sa part na ito kasi wala pa talaga tayo sa ating main text. Okay? Number 1, descriptive name. Number 1, his name shall be called the Wonderful. Ang kamangha-mangha. Di ba yung kinanta natin kanina? Anong sabi doon? What a wonderful name it is. Ang pangalan ng ating Panginoon is wonderful. Amen? Kamangha-mangha siya or wonderful siya dahil siya ay anak ng Diyos at nagkatawang tao at namuhay bilang tao ng tanda natin perfect life o hindi nagkasala. Saan tayo nakakita ng ganoong tao? At kamangha-mangha siya dahil siya ang ating tagapagligtas. Amen? Walang tao na makapagliligtas sa tao sa kanyang kasalanan, kundi ang Diyos lamang. Kaya nga ipinadala ng Ama ang kanyang bugtong na anak upang iligtas ang mga tao. Kung mayroon bang kamangha-mangha na ginawa ng Panginoong Hesus sa ating buhay, ayon ay ang pagbabago niya sa ating buhay. Amen? From darkness into light. At iniligtas niya tayo mula sa kapahamakan. He gave His life for us. Hindi ba kamangha-mangha yun? At patuloy tayong namamangha sa Kanya dahil sa ginagawa niya sa ating buhay. Amen? Binabago niya tayo araw-araw. Praise God. Okay, number 2, descriptive names. His name shall be called the Counselor, ang tagapayo. Nagbibigay siya ng tamang payo because He is the truth. Kaya kung tunay kang may relasyon sa Panginoong Hesus, ay hindi ka maliligaw pagkat siya ang ating gabay. Amen? Hindi ka mawawalan ng pag-asa at hindi tayo malilito sa buhay at sa ating pag-ibig. I mean sa ating pananampalataya. Dahil siya ang ating best counselor. Naniniwala ba tayo doon, mga kapatid? Amen? Saan natin matatagpuan yung kanyang mga salita? Sa Biblia. Paano natin malalaman yung kanyang mga salita? Kailangan basahin. Amen? Praise God. Okay, number 3. Okay, number 3, descriptive name. His name shall be called the Mighty God. Ang makapangyarihang Diyos. Kaya noong isinilang siya, ay tinatawag din siyang Emmanuel. Anong ibig sabihin ulit ng Emmanuel? God with us. Itinuturo dito na mayroon siyang dual or two nature. Una ay mayroon siyang tinatawag na human nature. Dahil siya ay ipapanganak bilang isang bata ng isang berhen ayon sa hula at ganon nga ang nangyari. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng human nature o magkakatawang tao siya. Hindi, huwag natin kakalimutan yun, mga kapatid. Pangalawang nature ng ating Panginoong Hesus, mayroon siyang divine nature. At yan yung kanyang original nature. Amen? Kasi galing na siya doon sa langit. Ano po? Ibig sabihin, siya ay Diyos. Mighty God. Para sa mas malalim na pag-aaral patungkol sa Panginoong Hesus, ay kailangang pag-aralan ang tamang Christology. Anong Christology? Christology meaning the study of who Christ is. Praise God.
Okay, number 4. Siguro ito yung inaantay ng karamihan. Number 4. His name shall be called the Everlasting Father. Si Jesus ba ay Father? Baka ganun agad yung iniisip natin. Ano po? So, kailangan may i-correct lang tayo doon kasi may nag-send sa ating group at nabigyan ito ng kahulugan. Kailangan i-correct natin ito, mga kapatid. Number 4, His name shall be called the Everlasting Father. Walang hanggang Ama. Ang walang hanggang Ama dito ay tumutukoy sa Mesaya, sa kanyang mga tao magpakailanman. Mamaya titignan natin kung ano ang Mesaya. Siya ay mamamahala sa kanyang mga tao nang may makaamang pagmamalasakit para sa kanilang kapakinabangan. Kaya ang terminong Ama ay ginamit dito na kaugnayan ng Mesaya sa kanyang mga tao. Take note, sa kabuuan ng Biblia ay mayroong Trinity. Kaya nang inawit natin kanina, I believe in God the Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero hindi ito ang tinutukoy na Father sa Trinity sa ating pinag-uusapang talata. Maliwanag, mga kapatid? Kasi ang Panginoong Jesus He is the Son of God. Kung isasabihin natin siya yung Ama, magkokontrahan yung Bible. Tandaan natin, Jesus is the Messiah, the Son of the living God. Amen? Okay, gaya na sabi ko kanina, titignan natin mamaya kung anong ibig sabihin ng Messiah. Rather, it is portraying Him as a King. Ito ay naglalarawan sa Kanya bilang isang hari, na siya ang Ama sa kanyang pinamamahalaan. Di ba? Sa isang bansa o sa isang kingdom, ang tinatawag na Ama ay yung hari o yung pangulo ng bansa. Amen? Pero ang paghahari ng Panginoong Jesus ay magpakailanman. Praise God. Kaya huwag tayong ma-confuse dito. Hindi si Kristo yung Ama. Okay? Yung Father sa Trinity. Kundi siya ang anak ng Ama, the Son of God. Okay, number 5. His name shall be called the Prince of Peace. Pangulo o prinsipe ng kapayapaan. Siya ang nagdadala ng tunay na kapayapaan sa ating buhay hanggang sa buhay na darating. Darating ang panahon na maghahari literally ang Panginoong Jesus. Kasama tayo doon sa kanyang kaharian na punong-puno ng tunay na kapayapaan. Wala ng kasalanan at wala ng kaguluhan doon. Amen? Excited ba tayo na makasama ng ating Panginoon? Amen? Praise God! Kaya itong Isaiah chapter 9 verse 6 ay isang malalim na reminder para sa atin ng love, power, and authority of the Lord Jesus Christ as Savior and Peacemaker. Now, pagdating ng December, ang mga tao ay nakafocus doon sa mga ihahanda, sa mga ireregalo, o kaya sa mga matatanggap mong regalo. Which is okay naman yan. Mayroon na tayo exchange gifts later. Meron ba tayong mga dalang exchange gift? Nag-flash yung kamay? Praise God, ano po? Kung wala kayo, STC Pay. Praise God. Kaya, kayo mga ninong at ninang dyan, huwag kayong magtatago kapag pumunta yung inyong mga inaanak sa inyo. Ano po? Ang iba ay nakafocus sa mga sales o tinatawag nilang Black Friday deals sa pangangaroling, pagpaparty, simbang gabi, at iba pa. In our message for today, ano ang dapat nating tandaan tuwing Christmas o Pasko? First, let us see what is Christmas. Ano ang Pasko? What is Christmas?
Praise God, no? Pasko. What is Pasko? Christmas. Praise the Lord. Ang talino talaga, no? Amen. Bago tayo pumunta sa Biblia, according to Merriam-Webster Dictionary, Christmas is a Christian feast o ang Pasko ay isang pista ng mga Kristiyano on December 25. And among some Eastern Orthodox Christians is on January 7. Iba naman sa kanila, no? That commemorates the birth of Christ o pag-alala sa kapanganakan ni Kristo and is usually observed as a legal holiday. Kaya walang pasok tuwing December 25 sa school man yan o sa work. Maliban lang dito sa bansang ating kinaroroonan kasi Islamic country ito eh. According sa Traditional Britannica Dictionary, the church in Rome began, ibig sabihin, unang nagsimula, began celebrating Christmas on December 25 in the 4th century during the reign of Constantine during the Roman Empire. The English term Christmas is just shortened way of saying the Mass of Christ. Yung Christmas shortcut ng Mass of Christ, meaning honoring the birth of Christ. At ito ay sineselebrate sa church as church festival, katulad ng ating ginagawa ngayon, sineselebrate natin ang Christmas as a church. Kabilang ang community festival, even outside the church, ay sineselebrate nito. All around the world pa nga eh. And family gatherings. Kaya tuwing Pasko ay nagsasama-sama ang bawat pamilya. Yun nga lang, nandito tayo ngayon. Ano po? Idaan na lang natin sa video call. Praise God. Doon naman sa Bible Dictionary, Christmas is the anniversary of the birth of Christ. And ang anniversary is usually, yan ay sineselebrate annually. Tama? Kung titignan natin sa Bible ang salitang Christmas, na-try nyo na bang mag-search sa Bible? Diba, pwede kang mag-search ngayon ng word eh. Na-try nyo na bang i-search yung word ng Christmas sa Bible? Sa computer? Sa cellphone? Wala tayong mababasa. Wala tayong mahahanap ng mismong word na Christmas. Tama? Okay, huwag kayong malungkot, ha? Baka sabihin nyo, KG yata itong si Pastor, ano po? No? Huwag kayong malungkot. Kaya ang sinasabi ng iba ay maling gamitin ang word na Christmas. Naka-encounter kasi ako ng mga taong ganyan. Tapos sasabihin pa, sa pagano yan? What do you think? Tama kaya sila? Ano nga ulit ang sinasabi sa mga dictionary ang ibig sabihin ng Christmas? Christmas is the birth of Christ celebrated on December 25. Now, in Luke chapter 2 verse 11, sa ating main text, it says, "A Savior has been born to you, the Messiah and the Lord." Kaya katumbas na meaning ng Christmas sa Bible is the birth of Christ. Na sinasabi, a Savior has been born to you. Ipinanganak ang tagapagligtas. Amen? Kaya walang mali na gamitin ang word na Christmas. Kasi anong ibig sabihin nun? Which means the birth of Christ o ang kapanganakan ng Kristo. Amen? Pero walang sinasabing specific date sa Bible kung kailan ang eksaktong kapanganakan ni Kristo. Maliwanag yan na mga kapatid. Baka sabihin nyo, yung pastor namin, December 25 pala yung birthday ni Jesus. Ano po? Sa Bible, wala pong specific date. Okay? Kung susundan natin yung paniniwala ng iba na walang Pasko o walang Christmas,
Ibig sabihin, hindi sila naniniwala na ipinanganak ang tagapagligtas o ang Kristo. Back to our main text, mga kapatid. In Luke chapter 2, verses 10 to 11, it says, I bring you good news that will cause great joy to all people. A Savior has been born to you, the Messiah and the Lord. Kaya pala magkakaroon ng great joy o malaking kagalakan to all people, hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa lahat ng mga tao, dahil ipinanganak ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. Ang sabi diyan, to you. Kaya yung ating tema, a child has been born to you. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, to you. Now, anong makikita natin dito, mga kapatid? A child has been born to you. Ang makikita natin dito, mga kapatid, we are special. Sabihan mo nga dyan sa katabi mo, you're a special. Huwag special child, ha? We are special sa lahat ng nilikha at kahit pa sa mga anghel. In 2 Peter chapter 2 verse 4, it says, for if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them in chains of darkness to be held for judgment. And in Jude chapter 1 verse 6, it says, and the angels who did not keep their positions of authority, but abandoned their proper dwelling, this he has kept in darkness, bound with everlasting change for judgment on the great day. Ano sinasabi dyan? Ang mga anghel na nagkasala o hindi nanatili sa kanilang posisyon ay hindi ipinanganak ang Panginoong Hesus sa kanila, kundi para sa ating mga tao. At yung mga angel na ito ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Wala silang second chance. Ganyan tayo ka-special sa Diyos. Mayroon tayong pagkakataon na maligtas sa dagat-dagatang apoy. Amen? Sabihin mo nga ulit dyan sa katabi mo, you're special. Praise God. Kaya anong sinasabi sa John chapter 3 verse 16? Asan yung ating presider? Bro Edward, pakisabi yung John chapter 3 verse 16 ng malakas. Okay, sabihin ko na lang po. Okay, John chapter 3 verse 16, naka-flash po sa ating screen. Sabi doon, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Praise God, nawala. Amen. Praise God. Ano sinasabi ulit doon? Doon sa last part, whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Walang ibang tinutukoy dyan na saan, kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Praise God. Amen. Sinasabi sa ating main text, a Savior has been born to you, the Messiah and the Lord. In Judaism, the Messiah or Mashiach, in Hebrew word, the literal translation is Anointed One. At ito ang hinihintay ng mga Jewish nation to be their future king from the Davidic line, meaning from the descendants of King David. At ang Messiah na ito ay naniniwala silang ito ang magpapalaya or will deliver o magre-restore ng kapayapaan sa buong mundo. In Christian view, Messiah or in Greek word is Christos or Christ in English is same as Anointed One or Christ. Para mas malinaw, the synonyms for Christ or Messiah, isang word lang yan, is deliverer, rescuer,
and Savior. Amen? As Christians, we believe that the Lord Jesus Christ delivered or set us free from the bondage of sin. Amen? At yan ang pinakamatinding problema ng tao. The sin problem. S-I-N. At hindi natin ito kayang solusyonan. Hindi natin ito kayang lutasin o bayaran. At kapag ganyan, saan ba pupunta ang tao? Doon sa hell. Kaya napakahalaga ng Christmas or the birth of Christ. Bakit? Dahil magkakaroon na ng pag-asa ang tao. Ng great joy, sabi sa ating scripture, magkakaroon na ng salvation o kaligtasan ang tao. Dahil siya'y gagawing alay o pantubos o kabayaran sa ating mga kasalanan. That is the good news na sinasabi ng anghel doon sa mga shepherd sa parang. At higit sa lahat, magkakaroon na tayo ng tunay na kalayaan. Kalayaan mula sa kasalanan or the sin problem, sa hell, sa death, at sa mga maling paniniwala. Praise God. Did you accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Amen. From the bottom of your heart. Amen. If siya ang Lord of your life, or Master o Panginoon ng iyong buhay, from the bottom of your heart, ay dapat siya na ang masusunod sa buhay mo, at hindi na ikaw. Yan ang simpleng kahulugan ng sinasabi nating Lord natin ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi na ikaw ang Lord ng iyong buhay, kundi ang Panginoong Jesus na, dahil you surrendered your life to Him. Amen? Ang Panginoon na bang nasusunod sa ating buhay? O yung kagustuhan pa rin natin? Amen? Parang wala ng amen. Praise the Lord! Huwag kayo masyadong seryoso, mga kapatid. Tignan mo ulit yung katabi mo. Sabihin mo, maligayang Pasko. Okay, malapit na tayo, mga kapatid. Why are we celebrating Christmas? Bakit tayo nagdiriwang ng Pasko? Why are we celebrating Christmas? Mga kapatid? Praise God. We are celebrating Christmas. Okay, ito yung number one. We are celebrating Christmas not with human tradition. We believe Jesus was born kahit hindi naman binanggit kung anong eksaktong petsa talaga ang kanyang kapanganakan sa Biblia. Wala ring Santa Claus, walang Christmas tree, walang pagsasabit ng medyas, at kung ano-ano pang mga tradition na ginagawa ng tao tuwing Pasko. Ano yung number one natin? We are celebrating Christmas not with the human tradition. Number two, we are celebrating Christmas because simply it is the birth of our Lord Jesus Christ. Hindi ito tulad ng birthday celebration ng tao na may mga inuman at kumakanta pa ng mga worldly songs o makamundong awitin. Sa katunayan, marami nang nagse-celebrate ng ganyan, ng maling celebration sa kapanganakan ni Kristo. At ganyan din tayo dati. Di ba? Noong hindi pa natin nauunawaan ang tunay na diwa ng Pasko or the true essence of Christmas. Dati nga, birthday naman ng Panginoon, sige, enjoy lang. Di ba? Mali pala yun, mga kapatid. Kung nauunawaan lamang ng mga tao ang tunay na diwa ng Pasko, ay hindi sila magse-celebrate ng ganyang maling celebration sa kapanganakan ni Kristo. Even Christ, matutuwa kaya siya kapag ganun sineselebrate yung kanyang kapanganakan? We celebrate the birth of Christ in His presence.
kahit hindi natin siya nakikita. To praise God on what He has done, because He gave His one and only Son out of love. Dahil sa pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya there is hope, freedom, and salvation for all mankind. And we celebrate the birth of Christ to proclaim Christ. That He is the only Savior of the world na kailangan ng lahat ng tao upang maligtas sa kasalanan at kapahamakan, kahit sa kamatayan. Amen? Some people says, ito palagi natin naririnig, some people says, Christmas is the time of giving, time of loving, and time of forgiving. But if Christ is in our hearts, then every day should be giving, loving, and forgiving. Amen po ba? Amen. Praise God. Remember this, mga kapatid. We are the reason why Jesus Christ was born. Sabihin mo nga yan, dyan sa katabi mo, you are the reason why Jesus Christ was born. Tayo ang dahilan kung bakit ipinanganak si Yesu Cristo. Amen? The Lord Jesus did not come to create a holiday, but to die for sinners, just like you and me before. Jesus died for you and me. Dati, ang una kong maiisip pag December na, holiday. Praise God, dito sa aming company, meron kaming Christmas bonus. I mean, double pay yun pag pinasukan mo. Praise God. Imagine if without Christmas, isipin natin mga kapatid, imagine if without Christmas, if Christ was not born, what will happen? There will be no hope, no joy, no salvation, and no freedom. But thank God the Father in heaven, He is the great giver. He gives life and eternal life through His Son, Jesus Christ. At ito ang pinakamagandang regalong matatanggap o natanggap na ng bawat isa sa atin. Amen? Kahit wala kang matatanggap na regalo sa tao. Okay, tandaan natin, kahit wala ka mang matatanggap ngayon na regalo sa tao, this is the greatest and incredible gift of all that you already received or will receive kapag hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesus. Amen? Sino yon? Sino yung the greatest and incredible gift na matatanggap ng isang tao? Jesus Christ. Pag sinabing gift, libre. Libre lang mga kapatid, libre ang pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga hindi na natin pwedeng pagtrabahuan ang ating kaligtasan. We are saved, kaya tayo nagsuserve sa Kanya. We are saved, kaya nagbubunga yung ating pananampalataya ng good works. Amen? Praise God! Sa ating pagtatapos, ang hinihintay ng lahat. Sabi sa ating main text, in Luke chapter 2 verses 10 to 11, it says, I bring you good news that will cause great joy to all people. A Savior has been born to you, the Messiah and the Lord. Again, what is Messiah? Messiah is Christ or Savior. Amen? Kaya kapag sinasabi nilang Messiah, ang ating Panginoong Jesucristo, Christ, the Savior. Okay, maliwanag? Ano sinasabi ulit doon? I bring you good news that will cause great joy to all people. Now, nakikita ba ang matinding great joy o matinding kagalakan sa buhay mo ang good news na ito?
Nakikita ba mga kapatid? Amen. Amen? If yes, gaano ka kasabik? Gaano ka ka-excited? Gaano ka kasaya na ipabalita ang good news na ito sa ibang tao? Anyway, what is that good news? Jesus Christ. Amen? Kasi siya yung ating the only Savior. Praise God. Again, we are the reason why Jesus Christ was born. Tayo ang dahilan kung bakit ipinanganak si Hesus Kristo. This time, the Lord Jesus is the reason why we celebrate this season. Amen? Ang Panginoong Hesus ang dahilan kung bakit natin ipinagdiriwang ang kapanahunang ito. Kung gaano natin pinapahalagahan ang kanyang kamatayan, ay ganun din dapat sa kanyang kapanganakan. Amen? The prophecy of Christmas is on Isaiah chapter 9 verse 6 and chapter 7 verse 14, and the fulfillment were on Matthew chapter 1 verse 23 and Luke chapter 2 verse 11 for all people, not just with the Jews. What is Christmas? It is the birth of the Lord Jesus Christ. No specific date. And why we are celebrating Christmas? Simply because it is the birth of our Lord Jesus Christ. Remember, we are the reason why Jesus was born. At dahil dyan, there is hope, there is joy, there is freedom, and salvation to all mankind. And that's the true essence of Christmas. Amen? Maaaring may mga pamilya na ang talagang kailangan nila ay hindi ang mga material o financial na regalo, kundi mas kailangan nila ng love, ng unity, ng forgiveness, reconciliation, and restoration. This Christmas or this season, may the Lord Jesus reign in your hearts. Let Jesus reign in your lives, reign over your family, reign over your workplace, and reign over the church. This morning, mga kapatid, tandaan muna natin mga kapatid, sa pagliligtas in all mankind, mayroong participation, yung kinanta natin kanina, the three persons of one God. Ano yung ginawa ng Father God? He gave His Son, Jesus Christ, out of love, and that is grace. And the Lord Jesus Christ gave Himself to us. Gaya ng sinasabi sa John chapter 3 verse 16, whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. And the Holy Spirit, paano pinanganak ang ating Panginoong Hesus kay Maria? By the power of the Holy Spirit. Hindi sa pamamagitan ni Maria at saka ni Joseph. Kaya sa pagliligtas ng humankind, may participation ang tatlong ito. Amen? Praise God. This morning, can we tell God from the bottom of our heart na thank you for what you have done? Can we tell God? Mula sa ating puso, sabihin natin sa Lord, thank you, Father, for giving us your Son. Thank you, Lord Jesus, for sacrificing yourself to us. And thank you, Holy Spirit, for the fellowship and your presence. Kailan ka muling nagpasalamat talaga sa Diyos ng buong puso mo? Gaya ng sabi ko kanina mga kapatid, maaring hindi material o financial ang kailangan natin ngayon, season na ito. But we need love, unity,
forgiveness, reconciliation, and even restoration. Praise God. Happy Christmas, everyone. And to your family, God bless you and more blessings to come. Once again, sabihin mo nga dyan sa katabi ko, Merry Christmas. Praise God. Okay. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, may I request the music team to come in the front and let us sing. Okay, let us sing, Jesus, I Need You. This Christmas, this season, mga kapatid, huwag niyo pansinin yung katabi niyo this time. Let us all stand up and mangusap tayo sa ating cross this time na sinasabi natin, Jesus, I really, really need you. Gaya ng sabi ko kanina, pero ba gusto ipag-pray siya? Kung meron, punta lang dito sa harapan. Meron pa? Awitin natin ito, mga kapatid, mula sa ating puso. That we really need Jesus. Lord, when the world has fallen apart, you stand beside me. Give me a song in the night. Jesus, I need you every moment. I need you. Lift up these graceful hearts, sing out your praise forever. For ashes, you'll find a wicked contrite heart, shoulder is burden, and carry it into the night. Jesus, I need you every moment. I need you. Healing out these graceful hearts, sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you. Healing out these grateful hearts, sing out your praise forever. Yes, Lord. Yes, Lord. Let's sing this from the bottom of our hearts. Remember love, remember mercy, rise before me, rise behind me. Your loving kindness has never failed me. Rise before me, rise behind me. Remember love, remember mercy, rise before
I need you every moment. I need you. Here now, this place, my heart sing out your praise forever. Praise God. Yes, Lord Jesus. I need every moment. I need Yes, Lord. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Yes, Lord, we request the instruments to continue playing as I pray Sister Christine. Lord, Father God, I pray for Sister Christine. Panginoong Diyos, Ikaw po ang nakakala kung ano man yung kanyang pinagdadaanan sa mga sandaling ito, Panginoong Diyos. Ikaw po ang nakakaalam, Panginoon, kung ano man yung kanyang mga struggles, kabigatan sa kanyang buhay ngayon, Panginoong Diyos. At ganun din po, Panginoong Diyos, sa kanyang karamdaman this time, in the name of Jesus, sa kanyang karamdaman, healing sa aming kapatid na ito, Panginoong Diyos. Ganun din po, divine healing, Panginoon. Ikaw po nakakaarong sa kanyang puso't isipan, Panginoon. If kailangan ng unity, ng restoration, ng reconciliation, ng forgiveness, ng love sa kanyang family, Panginoong Diyos. Tulungan mo po siya, Panginoong Diyos, sa kanyang plano, Panginoon. At ganoon din po, Banal na Espiritu, lead her, Panginoon. Lead her sa kanyang direksyon. Huwag mo po siyang hayaan na mapahamak muli, Panginoong Diyos. Lalong-lalo na sa kanyang relasyon, Panginoon. Lalong-lalo na sa kanyang relasyon sa iyo, Panginoon Diyos. Relasyon ka sa kanyang mga anak, Panginoon. Lead her, guide her, Panginoong Diyos. Turuan mo po siya, Panginoong Diyos. Yes, Lord. Yes, Lord. Gabayan mo po, Panginoon, ang kapatid na ito, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ilayo mo po siya, Panginoon, sa mga hindi magaganda, Panginoon, na gawain, Panginoon Diyos. Dahil ang kapatid na ito, nagbabalik loob sa iyo, Panginoon Diyos. Yes, Lord, ilayo mo po siya sa maling relasyon, Panginoon. In the name of Jesus, anuman yung mga pumasahon na maling relasyon, Panginoon, maling gawain, we pray in the name of Jesus. Yes, Lord, in the name of Jesus, we cast them out in the name of Jesus. Ikaw po ang siyang manahin, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon, sa kapatid na ito, Panginoon, sa kanyang puso, Panginoon Diyos. Bigyan mo po siya ng pag-ibig, Panginoon, na nagkagaling sa iyo, Panginoon Diyos. Yes, Lord. Masabihin ko, Panginoon Diyos. Ganun din po, Panginoon, sa mga kapatid namin, kahit Panginoon, kailangan ang bawat isa dito. Hindi po material, hindi po financial, Panginoon. Kundi kailangan nila ng pagpapatawad sa kanilang pamilya, sa reconciliation na matagal na, Panginoon. Restoration man, Panginoon, kung lulubin mo. Pero higit sa lahat, Panginoon Diyos, pagpapatawad, Panginoon Diyos. This time of season, this time of Christmas, Panginoon Diyos, grant our hearts, Panginoon. Kung gusto namin mag-unite sa aming pamilya, magkaroon ng kaayusan, ng kapatawaran, ng reconciliation, ng restoration, Panginoon Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon Diyos. Lead us, Panginoon. Guide us, Panginoon Diyos. At ilayo mo rin po kami, Panginoon, sa mga hindi magagandang gawain, Panginoon Diyos. Upang makapagpatuloy kami, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Yes, Lord. At man, yung mga maling relasyon namin ngayon, Panginoon Diyos, in the name of Jesus, we got them out. Ayos na. Yung maling relasyon namin ngayon, in the name, we got them out. In the name of Jesus. Yes, Lord. Alisin mo po ito sa amin, Panginoon.
Diyos, salamat po muli, Panginoon. Salamat na pakabuti mo po sa aming buhay. Salamat sa pagbibigay ng iyong bugtong na anak para sa aming kaligtasan. Salamat, Panginoong Yesus, sa pag-aalay mo ng iyong buhay para lamang sa amin, Panginoong Diyos. Salamat, Banal na Espiritu, sa pakikipisan sa sandali ito sa iyong presensya, Panginoon. Banal na Espiritu. At sa mga sandaling ito, Panginoong Diyos, anuman yung mga struggles namin, mga maling ginagawa namin, maling relasyon namin this 2024, Panginoong Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon, upang sa darating na year 2025, Panginoong Diyos, maging maayos po ang lahat, Panginoon. Tulungan mo po kami upang makapaglingkod kami sa iyo ng walang kahati, Panginoong Diyos. Makapaglingkod po kami ng buong puso, Panginoong Diyos. Yes, Lord, salamat, Panginoong Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos. Ganun din po sa aming mga pamilya. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong praise. Napakabuti mo, Panginoong Diyos. Yes, Lord. Napakabuti mo po sa Yes, amin. Lord. Yes, Lord. As we have this message, Panginoong Diyos, continue to guide us, lead us, nawa makita ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig sa aming mga puso. Lahat ng mga anak ng Diyos ay sumigaw na Amen! Akin pong ibinabalik sa ating guwapo na presider. Guwapo ang shoes. Amen. Muli po yun. Amen. Salamat po sa magandang mensahe na binigay sa atin ng ating butihing pastor. Sana ang nakinig natin lahat na to ay tumimo sa ating mga puso at sa buhay natin to. Naktanis lang po natin yung ating pong bisita, dumating si Ate Hana at sa yung kanyang pong husband. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa pagtotoo sa ginawa sa atin ng Panginoon sa looban ng isang linggo. Ito man po ay maliit man po na bagay na ginawa sa atin ng Diyos na dapat po natin ibalik sa kapupuri sa atin sa ating Panginoon Diyos. Siguro po, tawagan ko po si Kuya Marvin. Marinig po pala, sorry. Marinig po pala. Marvin, si Sis Marvin. Nagpupunas pa ng luha. Siguro yung luhang yun ay Tears of Joy. Okay po. Praise God. God is God. God is good all the time. Naku, pwede request lang po. Bukas pa tayo matatapos pag ako na-expert kong salita. Kasalanan ni Kuya Bento. Have faith in God. Lagi ko po yung tinatandaan. Kasi pag mga friends ko po nagsasabi sa akin ng mga problems nila, lagi kong payo sa kanila ang faith in God. Pero, dumating sa punto, pati ako nawawalan ng faith kay God dahil sa mga problems na dumating sa akin. Sabi ko nga before, God, kota-kota na po ako kung problem po pag-uusapan. Yung paghihirap, yung lahat ng trials, Lord, na-encounter ko na po. So, please God, stay away with the problems kasi po hindi ko na po kaya. At the age of 16, breadwinner na po ako. So parang ang bigat na po sa pakiramdam, ang bigat na po sa dibdib, hindi ko na po kaya. So lahat ng, sabi ko, Lord God, out of 100%, as in 20% na lang po yung faith na
nandito sa puso ko para sa inyo. Alisin niyo po yun kasi ang bigat na po sa pakiramdam. Last June po kasi, nang pumunta ako dito, puno ng pangarap dahil sa pamilya ko. Sa lahat ng mga bansa na puntahan ko, dito lang po ako nagkaroon ng problems. So last June, binalik ako ng employer ko sa agency na hindi ko po alam kung anong reason. Wednesday yun, binalik ako, then Sunday, hinatid sa agency yung lahat ng gamit ko. Pinagbibintangan akong nagnakaw. So yun yung isa sa attitude ko na once na nasa katwiran ako at hindi ko ginawa yung isang bagay na yung pinapaninindigan ko kahit anong consequence. Ang sabi ko sa agency, kaya ko magpaputol ng daliri kung may makitang fingerprints sa kamay ko na galing dun sa mga gamit na yun. Sabi ng agency, akala ko, pagka sa agency ka, sinani yung sandalan ko, kasi nga nasa agency, pero hindi pala, kaya ka palang baliktarin ng agency kasi mas kakampihan nila yung employer mo. Parang sabi ko nung pera-pera palang involved dito. Worst din pala nung napunta ako sa agency kasi walang pagkain, no breakfast, lunch lang, as in yung isang cup ng kanin, pagkahatian namin sa dalawa, sa dami namin, kulang sa foods, no cellphones, paano contact mo sa family mo, wala akong trabaho, yung sahod ko, kinuha ng agency kasi ibibili ko ng ticket and ever na i-release ng employer. Nakiusap ako sa kanila kung pwede kasi nga nabalitaan ko, sabi nila pwede daw mag-part-time. So pinasa nila ako sa Jubail, mag-part-time ako ng 1 month. Akala ko okay doon, muntik pa hindi may mangyari masama sa akin doon. Muntik akong ng pinag-part-timean ko. Sumbong ako sa agency, ang sabi ng agency, hindi naman nangyari, so okay na yan. Sabi ko, kaya hintayin ko pa pang mangyari sa akin bago kayo gagawa ng action. Ganun ba talaga kayong agency? Pero ang labanan, tao din kami, kababayan yung kami, so dapat yung help na ibibigay nyo sa amin, i-provide nyo, hindi yung pera lang. Importante pa rin yung kapakanan namin. So, ginawa nila ako. Sabi ng secretary sa amin, ate, kung gusto mo, may 2 months akong salary, ginawa ko secretary. Ang sabi, ate, kung gusto mo, sa ibang bansa daw, sa iba pa, anong tawag doon? Cross country, papuntang Dubai. Tapos yung pera daw, ibibili daw ng ticket. Pero yung ticket na yun, naghaling sa agency dun sa Dubai, sila ang nag-provide. So, parang nasaan yung pera ko? Ayaw akong pasalitain. Sabi ko, karapatan ko po yun kasi pinaghirapan ko po yun. 2 months salary. Ang bigat ko sa pakiramdam na walang phone, hindi mo makukontak yung family mo. Ako lang po yung inaasahan ng mga anak ko as a single mother. Ang tatay ko po that time may sakit. So, ayaw ko umuwi ng Pinas. Tinatakot na po ako ng secretary na pagka nagsumbong ako sa lahat ng nalalaman ko sa embassy, tablahin daw ako. So nung time na hinatid ako sa airport, lakas ng loob ko po nung nag-check-in ako pero hindi ako pumunta ng immigration. Hindi ako pumasok kasi once na pumasok ako sa immigration, hindi na ako makakalabas. As in, wala po akong gamit dala kasi nga hinold ng secretary na sa bahay po nila yung lahat ng luggage ko. Hinatid po ako ng agency. Pagpasok sa immigration, hindi po ako pumasok. Tumakas po ako. Hinubad ko yung abaya ko. Nagpalit ako ng gamit. Naghintay ako ng 1 hour sa airport. Sabi ko, Lord God, i-guide niyo po ako. Kasi as in 1 real, wala po talaga akong kadala-dala ng time na yun. Ang lakas ng loob ko, sabi ko, Lord, pag ito nakatakas ako, ibig sabihin po, ito po yung kagustuhan niyo para sa akin. Na mag-stay ako dito kasi wala naman po akong hinangad sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko, mga anak ko. And then, nag-stay po ako noon August 6, wala akong katrabaho-trabaho noon. Napadpad ako kina Jen at Joros, sila po yung nagkukupo sa akin. As in, lahat ng mga needs ko, pinaprovide ko yung pagkain. Tapos, ayoko pong basahin yung mga chat sa akin ng mama ko kasi lagi sabi sa akin, Big, wala nang gamot ang tatay mo, paano na kami? Tapos yung mga anak ko po, parang ako dinudulog ko kasi ako yung anak ng magulang ko, wala akong maibigay na support.
tulong sa kanila kasi wala po. O di po sarili ko po, hindi ko po kayang tulungan kasi wala akong trabaho. Parang ayaw ko na po basahin. Nung time and the same time na yun, na gusto ko magpakamatay na lang kasi nga, as in, ang bigat na po sa ulo, ang bigat na po sa pakiramdam ko, hindi ko na kaya. As in, wala akong matutulungan. Tapos isihin pa ako ng mga tita-tito ko na anong klaseng anak ako, wala akong maibigay na tulong sa papa ko. Nagkasakit na confine sa hospital yung tatay ko last August. Yung half ng brain niya, hindi na nagpa-function. So, isip bata na siya. Tapos yung mga anak ko sasabihin, Mama, wala na pong magpapautang sa amin at tindahan. Lagi na lang kami lugaw dito yung kinakain. So parang dinudurog yung puso ko. Sabi, anong silbi ko? Sabi ko, God, please, ang araw-araw kong sandatas, araw-araw na prayer na Lord God, tulungan niyo po ako makasurvive dito kasi as in, hindi ko na kaya. As in, ganito na lang takitin yung pag-asa ko. Gusto ko na pong magpakamatay. And then one day, yung hindi ko na talaga kaya, as in, ayaw ko na, gusto ko nang sumuko, binigay ni God si Ate Michelle. Si Ate Michelle yung simbolo na nagkaroon ako ng pag-asa sa buhay ko. Kaya, thanks God kay Ate Michelle. Si Ate Michelle yung blessing sa akin kasi nung time na, yung isa sa employer ko ngayon, si Ate Michelle ang nagbigay. Tapos, after that, after 10 days, may binigay naman si Ate Michelle, so dalawa na yung regular ko. Ang dami na pong part-time na pumapasok sa akin. So yun, I felt ashamed kasi sabi ko, God, sorry po kasi nawalan po ako ng pag-asa ng time na yun in my darkness. Sabi ko, Lord, nakakahiya po kasi na connection ko po yung kakayahan nyo. Nawalan po ako ng pananalig at pananampalataya sa iyo, which is dapat hindi yun. Pero Lord, sorry, mali naman sabihin na tao lang ako, pero hindi ko po talaga kinaya yung time na yun. Alam niyo po, Lord, kung ano nasa puso ko, mabuti akong anak sa magulang ko, mabuti akong anak, hindi naman ako hinangad na maging perfect ako, pero alam ng Diyos kung gaano ko kamahal ang pamilya ko, ang mga anak ko. So, yun yung time na yun, na pag-isip-isip ko, when it seems that things will falling apart, isipin nyo na lang, it's falling apart in the right place. So, yun, thanks God din po, kasi si Ate Michelle din po yung way na mapunta ako sa GCL family. Na lubos ko po nakikilala lang, hindi lang talaga sasabihin na, naniniwala ko ba kay God? Oo, naniniwala ako, kaya hindi ako gumagawa ng masama. Pero mali pala yun. Kasi nag-time din kasi na pag may mga gumagawa ng masama sa akin, although wala namang masamang tinapay sa akin, ang lagi ko sagot, may karma naman, hayaan nyo na yan. Mali po pala yun. Dahil sa advice ni Kuya Glenn at ni Kuya Rodel, sabi nila sa akin, ipag-pray mo yung mga taong gumagawa ng masama sa'yo, iisip ng masama sa'yo, ipag-pray mo lang yun. Huwag mo sabihin, may karma sa lahat. No, mali yun. Prayer. Pag-pray mo yun sila, na lumambot yung puso nila, maging mabuti sila. At then po sa tropang ligaw, pagsisto, Oli kasi, si Oli po, minsan po, pag makasama kami, nag-loading po ako kasi seryoso ako pagpapatawanan din pala. Pero yung tawa niya po doon is may laman. May advice po yun. Kaya bro, Oli, thank you kasi ang advice mo sa akin na hayaan mo na niya, yung ano niya, dito dapat mong gawin, magbasa ka ng Bible para lubos mong maintindihan yung words ni God. Nandito lang sa puso at isip ko, Joyce ang Kisa, salamat sa support and love niyo sa akin. Tropang ligaw. Tropang ligaw. There's a lot things sa support niyo sa akin at love. Andito po ako. Hindi po ako sinanangako. Kay God po ako nangangako na every Friday po, andito po ako sa GCL para po lubos ko maintindihan yung words at ng God at lubos ko makikilala kung sino si God sa buhay ko. Kasi dati sabi ko, naniniwala naman ako, hindi naman ako gumagawa ng masama sa kapwa ko, hindi naman ako na mag-iisip. No, mali po pala yung pag-isip-isip ko nung one time na, ang unang araw ko po na pagsamba, unang araw ko po as a member of GCL, doon ko po lubos na natanggap na, God, marami po pala akong nagawang mali sa buhay ko. Sorry po sa lahat. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa
sa lahat ng GCL dahil ginanggap niyo po ako at nagpapasalamat po ako kay Lord God sa lahat ng blessings na binigay niyo po sa akin. Thanks God. Yun lang po. Ikaw, paligaw! Mabuhay, pumaligaw! Ako may isa lang papasalamat sa Panginoon kasi nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi dumaan man yung pagsubok sa aming pamilya sa mama ko. Papa ko is diabetes, high blood, cholesterol, ang mama ko naman is nagkakaroon din siya parang may stroke kasi parang pag nagsalita siya pagtagal pero nung kahapon, kailan nung check up to? Nung Merkulis? Nung kahapon, check up ko sa ormok is nagkaroon na ng dugo may namungang dugo sa utak ni mama. Kaya, continuous prayer lang po. Sabi ko naman is, God is always nandyan lang ang Panginoon. Ang Panginoon na naman ang nakakaalam sa buhay-buhay natin. Pero ang nakakaalam na mga kapatid, patuloy lang tayo sa ating panapata sa Panginoon. So, God be the glory lang po. Amen! Hello po, good afternoon. Good afternoon sa lahat. Yun po, thankful po sa lahat na nandito. At pasalamat na rin kahit na medyo 3 days trangkaso pero andito pa rin. Yun nga po, humingi ako ng prayer kay Paz kasi talagang gulo yung isip ko, lalo na kasi yung ngayon na yung pinagkatiwala akong tao is siya pa yung sisira at talaga namang napakalaking problema. Na pinagkatiwala ko yung pera na dapat sana na lumalago pero hindi ko alam pala na inuubos na niya. Kumbaga wala na, side na. So yun, sabi niya sa akin na kunin ko yung mga gamit na pwede kong kunin sa kanya. Pero inaalala ko kasi lalo na yung motor. Sabi niya, kahit yung motor kunin mo. Sabi ko, hindi kasi kailangan ng anak mo yan, nagagamit mo yan. Pero namang parang sa right side na nagpupush sa akin na huwag mong gawin yan. Kasi meron naman sa right side na gawin mo yung para madala. Yung ganun po ba? Pero para sa akin naman, kaya yun, thankful pa rin ako, nagdasal ako. So yun, nagkausap na po ng ayos na nagkasettle na lang na sinaninig nagsabi 10,000 naman na magbibigay sila. Pero sabi ko, hindi mo kaya kasi alam ko na walang trabaho yung asawa mo. Tapos yung mga anak mo, ilan pa. So yun, ako na rin po yung nagsabi na 5K na lang monthly, okay na sa akin yung basta mabalik mo lang kung hanggang magkano kahit hindi na yung tubo. So yun po, sa simpleng sa akin na parang gusto ko na magkaroon ako ng dagdag income pero nangyari yun na sabi ko nga po dati ako yung nangungutang pero ngayon kung sino man po yung nag-iisang taong pinagkatiwalaan ko, siya pa rin naman po pala yung wawasak sa binigay kong tiwala sa kanya. Kaya yun, talagang gulo-gulo po yung isip ko pero ayun po, Paz, thank you po for your prayers at salamat din po sa buong GCL. Kaya nga po, ito pong meaning ng Pasko ay ang magbigay at magkaroon ng kapatawaran sa isa't isa. So yun po, maraming salamat po at Merry Christmas po sa ating lahat. Amen. Sino mo po? Nagbakasyon pa? Nagbakasyon pa na? Ha? Isa kayong kayo. Good afternoon po. Ang boses, kasama ko pakiramdam. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Tagal po kasi ako hindi nakapagbakasyon. So, next Sunday po, magbabakasyon po ako for 31 days kasi 31 days lang ang piniyagan sa akin. So, I will enjoy sa Pilipinas, Christmas, New Year, and my birthday. And then, ito turn over ko muna kay Bro Rodel yung finances ng church kung meron kayong mga need, lumapit lang kayo sa kanya. And at the same time, yung updated na status ng finances natin, kasi send ko na lang through group chat
by PDF kasi hindi ako pwedeng mag-report sa ngayon. So yun lang po, sa Diyos lang po ang lahat ng papuri ko. Pasalamat din po. Amen. Ate Joyce. Praise God! Hallelujah! Magpapasalamat lang po ako sa ating Panginoon. Isa sa mga dasal ko is nangyari, which is mailayo ako dun sa doktor na nahawakan ko. But it's a bittersweet response from God. Maybe ito na po yung huling dalo ko sa inyo. Kasi po, the decision is I will be transferred to Hufo. So, nagpapasalamat ako sa buong JCL family sa pagtanggap sa akin at sa pagtulong sa akin na mag-grow ang aking spiritual life, for encouraging me na magpagamit sa inyo, ay sa Lord, sa gawain ng ating Panginoon. So, but I'm still praying na mabago pa po yung decision ng head. At patuloy pa rin po akong maglilingkod kay God. Yun lamang po. To God be the glory. Tagalan mo kasi pabinsan-binsan ka lang. Ayun po, magandang umaga po sa tanghali po sa lahat. Gusto ko lang po pasalamat sa Panginoon dahil sa Kanya ay ako po ay nagano dito sa GCL, sa gawain po. Ginawa po ng Panginoon sa araw-araw na lagi po akong ligtas. Saka salamat po sa Diyos na malayo sa sakit yung aking pamilya sa Pilipinas. Saka po, pinapasalamatan ko rin po yung pastor natin. Napakasipag po, lalo po sa salita ng Panginoon na lagi po siyang nagbibigay ng encourage na lagi po dumalo at magbasa po lagi ng salita ng Panginoon. Amen. Maraming salamat. Panginoon lang po ang pinakamatas na kuya. Merry Christmas po sa inyo lahat. Lalo na po sa mga visitors po namin. English daw, hindi po ako marunong. Then po, salamat po sa mga visitors po na nakadalo sa GCL. Nawa po ay makapunta po kayo ulit sa ganitong gawain, sa gawain ng Panginoon at magpalakasan po tayo sa salita ng Panginoon. Sa Panginoon lang po po yan. Okay, dito, Jason. Magandang hapon po. So, sa tagal kong panahon na hindi naka-attend, magpapasalamat po ako sa Diyos na ngayong araw po naipasa ko po yung exam. So, yun po. Actually, yun po yung pinagdadasal ko na makapasa ako kasi nahirap din kasi, di ba? Kasi hindi ko naman line yung ginagawa ko ngayon. Pero thankful ako kasi naipasa ko siya. And then, financially, natutulungan pa din po yung pagbayad ko dun sa tuition fee kahit mahal. So, very thankful po ako din sa JCL kasi support pa din po sila sa mga prayers and everything. So, yun po, hinihingi ko po yung patuloy na pagdarasal nyo sa akin na makapasa po. Matapos ko po yung kinuha ko na ito. So, maraming salamat at sa Diyos ko lang po binabalik ang mga asa ko. Amen. Meron pa po ba? O kung wala na po, ako naman po. Last. Salamat po ako sa Panginoon sa araw-araw na patuloy na pagiging niya sa akin sa pagkatrabaho. Maging ako sa pamilya ko sa Pilipinas.
Nasugan, mabiyaya ng kaloob ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa mga biyaya. Maging sa mga problema dumadating, nandun na nare-resolve na naman agad sa tulong ng prayer. Maraming salamat po sa Panginoon, maging sa aksidente na nangyari sa akin sa loob ng ospital. Talagang ngayon lang po talaga ako sa talang buhay ko na nagkameron ako ng phobia. Mayroon po akong hinatid na pagkain ng pasyente. Then, palabas na po ako ng pintuan, yung transparent po ba na pinto, na salamin, yung bubog po na makapal. Siguro two step lang po yun. Hinabol ako ng pasyente, sabi sa akin, pahingi daw po siya ng gloves. Binigyan po agad siya ng gloves. Then, pagkatapos nun, doon na po yung aksidente. Pagharap ko po doon sa sumasaladong pinto, talagang gulabog po talaga eh. Dikit yung mukha ko. Dikit yung mukha ko, yung noo ko, yung ilong ko, yung dalawang ngipin ko talaga. Ibong-ibo talaga ito, talagang ilong-hilo ko, hindi ako alis ko sa pinagkatayuan ko, talagang kibo talaga lahat yung yung bubuk. Kala ko nga mababasag. Yung doktor nga po, may ginagawa, nag-computer siya, napaangat po siya sa pinakupuan niya. Kasi ang lakas po talaga. Hindi lang po pala ako yung mga na-aksidente doon, kundi yung mga nurse din. Then, pagkalipas po ng 2 weeks, nanakit po yung ilong ko. Ito po, namula po siya. Pero yung time na yon, hindi po siya pababa, paluwat kanan siya, tapos pataas. Wala naman po siya, pero yung time na yan, 3 days na po, pagkatapos ko ng 2 weeks na yun, sinakit yung ilong ko, namaga ito. Pero sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng mga kasama ko sa ospital, sabi sa akin, Edward, x-ray natin yung kinabukasan. Nag-pray ako sa Panginoon na, Lord, sana walang damage kasi ang hirap sa ilong talaga. Panguna nga yung ilong ko, man, mabawasan pa. Pag gano'n ng x-ray, 2 times ako x-ray ng kasama ko doon sa trabaho. Una lalaki tapos babae yung last. Sabi, Edward, okay naman yung ilong mo. Wala siyang damage. Kaya lang may problema, pinakita siya dito ang balik ko, yung ubang parang pa-S. Sabi ko, yan yung aksidente ko nung bata pa ako. Naglag ako sa hagdanan, kumampas yung ilong ko, kaya mayroong bukol-bukol dito. Pero wala naman daw, yun hindi naman daw po yun, wala naman daw po problema yun. Kaya salamat sa Panginoon, salamat sa ginawa niyo sa buhay ko. At salamat din sa buhay na bawat isa sa atin na talagang walang imposible sa Panginoon. Sa hiniling natin na hindi natin inaasahan, dumating sa atin at nakamtam natin, di ba? Yun na sinasabi ko na huwag tayo magsawa manalangin sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Hindi basta-basta ibibigay sa atin ng Panginoon kasi lahat ng mga bagay mayroong solusyon, mayroong din kamalit, diba? Pagbaga. Sa ating mga Kristiyano, kailangan magtiwala tayo sa Kanya, manalig sa Kanya, para maibigay sa atin yung talagang hiniling natin na. Hindi naman basta-basta binibigay, pero talagang ibibigay sa atin ng Panginoon. Tiwala lang talaga at prayer natin. Ang hirap na nun. Ngayon po, offering po, tinatawagan ko po si ayun lahat po ba? Okay. Wait. Patay. Tayo pong lahat ay Amen.
Tayo po manalangin mga kapatid. Thank you Lord sa tanghaling ito Panginoon, lalong-lalo na po sa blessings na ipinagkaloob mo po sa amin. Lalong-lalo na po Panginoon sa mga pamilya sa Pilipinas Lord. Thank you po sa mga pagpapala na ipinagkaloob mo po sa aming mga kapatiran Panginoon, lalong-lalo na po sa nagbigay ng mga kaloob nila Lord upang ang iyong gawain Lord ay mas lalo pa namin gawin Panginoon at mai-share namin Panginoon ang iyong mga salita Lord sa mga taong hindi pa po rinig Panginoon ang iyong mga salita Lord. Panginoon, maraming salamat Lord. Lalo na po Lord sa aming mga kapatiran Lord na lagi pong nagbibigay ng mga hallelujah. Lord, thank you sa lahat Panginoon. Lalo na po Lord sa mga pagpapala Panginoon. Magamit itong kaloob na Panginoon upang maibigay po namin sa mga tao na upang bigyan po Panginoon ng iyong mga salita Lord. So, maraming salamat Ama sa tanghaling ito at sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Mayroon po bang announcement? Tulad po ng na-announce natin kanina, after po ng service natin, magla-lunch po tayo and then continue break. And then we will proceed na po tayo doon sa ating Christmas celebration here para sa JCL. So I encourage everyone to stay po now, stay tayo dito. Let's enjoy our lunch together. Let's have a festive lunch and also let's have some fellowship later sa ating hapon natin. So yun na po. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. His love He has
Lord, palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa araw nito, Panginoon. Nagkakaroon kami ng matagumpay na pag-service, Panginoon. Nilalakila ka namin, Ama. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan ng bawat isa na narito, God. Muli kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong dakilang pagmamahal sa bawat isa na narito, God. Hallelujah. Hinihiling namin, Panginoon, yung patuloy na gabay at proteksyon sa bawat isa na narito, God, maging sa aming mga pamilya, kung saan sila sa dakong mundo, Panginoon. I-bless mo ang bawat isa, Panginoon, at hinihiling din namin, Panginoon, kung ano man ang mga karamdaman na mayroon sa mga oras ito, Panginoon. Tinatakwil na namin ang espiritu ng mga karamdaman, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. Dahil po, Panginoon, pinapasalamat namin, Panginoon, ang pagpapala na aming natanggap, Panginoon, mga pagpapala na aming natanggap at mga pagpapala na aming tatanggapin, Panginoon, siksik, ibig, o kumahapa ng pagpapala, O God. Hallelujah. Lord, sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsampay. In Jesus' name we pray. Amen. Let us remain standing bilang ating pagtatapos, gaya ng ginagawa ni Apostle Paul sa iglesia ng pagbibigay ng basbas. Let us lift up our hands to receive the blessings and grace of our God. In 2 Corinthians chapter 13, verse 14, this is the benediction of love. It says, "The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Praise God.
wish ko ay salamat po sa Panginoon at nadagdagan naman po ang taon. Praise God, bigyan niya ako ng kalakasan at yung gifts na yung binibigay niya sa akin na kalakasan at gabay at patnubay sa akin at maraming salamat sa Panginoon at sa GCL family kung wala po kayo at hindi ko nakilala ang aking Panginoon. Amen! Salamat po, salamat po, Lord. Happy birthday! Happy birthday! We wanna see Jesus live and die, the fire that lights across the land. And all the Jesus look and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus live and die, the fire that lights across the land. And all the Jesus look and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus, we wanna see Jesus, we wanna see Jesus lift and high. We wanna see Jesus, we wanna see Jesus, we wanna see Jesus lift and high. Amen. We wanna see Jesus lift and high, the banner that flies across the land. And all of my sinners who know He's the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, a fire that flies across the land. And all of my sinners who know He's the way to heaven. We wanna see Jesus, we wanna see Jesus, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus, we wanna see Jesus, we wanna see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little thing down. Every prayer of our wisdom, someone comes down and down, down, down. We wanna see Jesus lifted high, banner that flies across the land. And all of the seasons through the know He's the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, the banner that flies across the land. And all of the seasons through the know He's the way to heaven. We wanna see Jesus, we wanna see Jesus, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus, we wanna see Jesus, we wanna see Jesus lifted high. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na,